Sa gitna ng tahimik na gabi sa maliit naming bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, may malabong liwanag na sumisilip mula sa pagitan ng pintuan ng kwarto. Nakatayo sa labas si Tatay Mang Ben, tahimik lang, mga matang naglalaman ng halo-halong pagkagulat at pag-aalala habang pinagmamasdan ang loob ng kwarto. Mahigpit niyang hawak ang doorknob, habang mula sa loob ay maririnig ang mahihinang hininga ng isang babae. Ako si Jessa, 23 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa isang simpleng pamilya dito sa Liliw. Mahaba ang aking itim na buhok na parang ilog sa gabi, at suot ko ang isang manipis na pulang pambahay. Ang tela ay bahagyang dumidikit sa aking balat dahil sa init ng gabi. Ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng tsinelas na gawa sa banig, at sa aking mga pulso ay may mga pulseras na gawa sa perlas at pilak na minana ko pa mula kay Lola. Sa ilalim ng kumot, nanginginig ang aking mga kamay habang mahigpit kong hawak ang maliit na kahon na taglay ang aking lihim. Hindi ko maalis ang takot sa dibdib ko, hindi dahil sa natuklasan ni tatay ang aking ginawa, kundi dahil sa walang imik niyang pagbalik at ang maingat niyang pagsara ng pinto nang hindi nagsasalita. Parang hangin na malamig na dumampi sa aking balat, ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Alam kong hindi ito kathang-isip para magpanakaklik sa internet. Totoo ito. Totoo ang mga aninong naglalaro sa aking isipan pagkatapos ng gabing iyon. At kinabukasan, nang magsalita si tatay tungkol kay nanay, doon nagsimula ang tunay na kwento ng aming pamilya, isang kwento ng pag-iisa, pag-ibig, at mga bagay na hindi ko akalain na malalampasan ko. Nang natulog na si nanay ng maaga at tahimik ang buong bahay, nag-iwan ako ng kandila na naglalagablab sa tabi ng kama, hindi ko man lang tinakpan ang pinto. Naisip kong magpapahinga na sa ilalim ng kumot, pero bago ko man tuluyang maramdaman ang kaginhawaan, may narinig akong pag-iyak ng pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan at sumilip si tatay. Si Mang Ben ay may maitim na buhok na unti-unting pumuputi sa gilid, may mga kulubot sa kanyang noo na nagpapakita ng mga taon ng pagod. Nakasuot siya ng puting polo at simpleng maong na pantalon, mga mata niya'y puno ng halo-halong galit, pagkabigla, at tila mailungkot na hindi niya kayang itago. Napabilis ang tibok ng puso ko, halos hindi ko na mapigil ang paghinga. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagsalita, ni hindi man lang umimik, at dahan-dahan siyang lumingon at isinara ang pinto. Ang gabing iyon, hindi ko na muling nakatulog. Ngumiti si tatay ng bahagya kinabukasan, hindi ko inasahan na magiging ganoon ang kanyang tono, hindi pagtatanong ng may galit, kundi may pagmamahal at pag-unawa. Jessa, usap tayo, sabi niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lalim ng mga sugat na dinadala niya rin. Hindi ko agad masabi kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na iyon, ang maliit na kahon na hawak ko ay tila ang tanging sandata ko laban sa mundo. Nang marinig ko ang kanyang kwento, na si nanay ay may ibang lalaki na matagal na niyang nalalaman, tila bumagsak ang mundo ko. Pero sa halip na magalit, may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin ni tatay, isang lihim na hindi namin alam kung paano haharapin. Pagkatapos ng gabing iyon, madalas na pumasok si tatay sa kwarto ko, tahimik lang kami na magkasama, minsan nag-uusap ng mahina tungkol sa mga problema ng buhay, minsan naman ay tahimik lang na magkasama. Parang dalawa lang kaming naglalakbay sa gitna ng unos. Ngunit sa isang gabing maulan, sobra siyang napagod. Hinaplos niya ang mukha niya na parang nag-iisip ng malalim at bulong niya, hindi ko na kaya, Jessa. Napahawak ako sa kanyang kamay nang hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Isang sandali lang, naramdaman kong hinawakan niya ang aking hita, isang sandaling hindi namin maintindihan, isang hangganan na nalampasan namin nang hindi namin sinasadya. At doon nagsimula ang isang serye ng gabi na puno ng lihim, kasalanan at kalituhan. Ngunit kahit ganoon, sa bawat umaga, nagkukunwari kaming normal na pamilya, nagkakain, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, pumupunta ng simbahan tuwing linggo. Ngunit unti-unti ay nawawalan ako ng sarili ko. Iniiwasan ko ang mga kaibigan, hindi sumasagot sa mga tawag. Pinakamahirap ang tumingin kay nanay sa mata habang umiti siya sa hapagkainan, nagtataka kung alam ba niya ang mga tinatagong lihim namin ni tatay. Lumipas ang mga araw, nagsimula akong magsulat sa diary ko, isang lihim na taguan ng mga damdamin na hindi ko kayang sabihin sa kahit sino. Sino ba talaga ako? Bakit ko hinayaan ang sarili kong malunod sa ganitong gulo, ang mga tanong na paulit-ulit na umuukit sa aking isip? Isang gabi, natagpuan ko ang isang lumang sobre sa tabi ng pintuan ng sala. May pulang tinta sa gilid nito ang nakasulat, "Huwag buksan."
Pero ang kuryosidad ko ay mas malakas kaysa sa takot. Pagbukas ko ng sobre, may mga lumang litrato at sulat na nagpapakita ng mga larawan ni nanay kasama ang isang lalaki na hindi ko kilala, may mga itsurang tila kinatatakutan at puno ng kaba. Sa liham, nakasulat, ang katotohanan ay palaging nakatago, ngunit kung wala kang tapang itong harapin, mananatili kang nakakulong sa dilim. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, may kumikislap na ilaw mula sa dulo ng madilim na pasilyo, isang telepono na may nakabukas na screen. "Sino ka?" ang sigaw ko, ngunit bumalik ang dilim at nawala ang liwanag. Nang lumingon ako, naroon si tatay, mukha niya seryoso at may bigat na dalang lihim. "Jessa, hindi na natin kayang itago pa. Ang katotohanan ay mas malaki kaysa sa inaakala natin," sabi niya. At doon nagsimula ang aming paglalakbay sa isang mundo ng mga lihim, takot, at pag-asa, na hindi namin alam kung saan magtatapos. Ngunit bago ako tuluyang tumigil, narinig namin ang yabag mula sa malalim ng bahay, isang aninong kumikindat sa amin mula sa dilim. "Tapos na kayo," ang bulong ng boses mula sa kadiliman. At ang aming mga mata ay sabay na tumingin sa pinto, kung saan may dalawang matang kumikislap sa dilim, mga matang puno ng lihim at banta. Sino kaya sila? Ano ang lihim na nagtatago sa aming bahay? At hanggang kailan kami magtatagal sa gitna ng dilim na ito? Ang sagot, marahil ay matatagpuan sa susunod na kabanata ng aming kwento. Pinikit ko ang mga mata at pinisil ang maliit na kahon na hawak ko, parang sa bawat pagkakahawak ko rito, nakakapit ako sa kaunting kontrol na meron ako sa buhay na unti-unting naupos. Ang pulang kandila sa tabi ng kama ay nagbubuga ng malambot na liwanag na para bang naglalambing sa akin habang bumabalot ang dilim ng gabi. Suot ko ang aking paboritong pulang saya na gawa sa manipis na tela, na bahagyang dumidikit sa aking mga balakang at nagpapahiwatig ng hubog ng aking katawan ng hindi labis na lantad. Naka-flats akong sinelas na may disenyong simple pero elegante, na parang nagsasabing ako'y simple pero may panlasa. Sa aking pulso, kumikislap ang pilak na pulseras na minana ko pa kay Lola, at sa liig ko ay nakasabit ang isang maliit na pendant na hugis puso, isang paalala ng mga araw na puno ng pag-asa. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, biglang bumukas ang pintuan ng dahan-dahan. Isang malamig na hangin ang pumasok, nagdala ng kakaibang lamig sa aking balat. Doon ay si Tatay Mang Ben, nakasuot ng payak na puting polo at maong na pantalon, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang mga mata, parang may dala siyang lihim na hindi niya maipaliwanag. "Jessa, okay ka lang ba?" tanong niya ng marahan habang papalapit sa akin. Napangiti ako ng bahagya, bagamat nanginginig pa rin ang mga kamay ko. "Tay, salamat." Umupo siya sa tabi ko, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaroon kami ng tahimik na sandali na puno ng hindi nasabing damdamin. Ang amoy ng kandila at ang bahagyang halimuyak ng sampagita mula sa labas ng bintana ang tanging naririnig namin. "Alam mo, anak," wika niya matapos ang ilang sandali, "hindi madali ang buhay. Minsan, parang napakarami nating tinatago, mga bagay na ayaw nating malaman ng iba." Napailing ako, alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi ko mapigilan ang pagsulyap sa kanya, ang matitinding linya ng kanyang mukha na nagpapakita ng pagod at lungkot. "Tay, bakit po ba ganoon ang nangyayari sa atin? Bakit parang nagiging masalimuot ang lahat?" Tinanggap niya ang aking kamay ng mahigpit, at sa isang boses na puno ng pagdadalamhati, sinabi niya, "Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin, ang mga inaasahan nating sasalo sa atin, sila pa ang nagdudulot ng pinakamalalim na sugat." Napaluha ako ng bahagya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iyon na parang isang matalim na kutsilyo na pumatak sa puso ko. Hindi namin inusisa ang tungkol sa mga nakaraang gabi, ngunit ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa amin, isang tensyong parang hangin bago ang bagyo. Habang nakatabi siya, naisip kong kahit gaano pa man kami nasaktan, may isang bagay pa rin kaming pinagsasaluhan, ang pagnanais na mahanap ang liwanag sa gitna ng dilim. "Alam mo, Tay," sabi ko sa kanya, "minsan gusto ko nang sumuko. Pero hindi ko kayang iwanan ang sarili ko sa ganoon." Ngumiti siya ng bahagya at may bahid ng kalungkutan sa mga mata. "Hindi ka nag-iisa, anak. Kasama mo ako sa laban na to." Sa labas, patuloy ang patak ng ulan sa bubong, parang ritmo ng isang malungkot na awitin na bumabalot sa aming mga puso. Ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw, naghudyat ng mga lihim na kailangang harapin. Hindi ko alam kung anong dala ng bukas,
pero sa gabing iyon, sa piling ni tatay, naramdaman ko ang isang maliit na butil ng pag-asa, na kahit gaano pa tayo nasaktan, may kakayahan pa rin tayong bumangon. Ngunit habang kami nag-uusap, may kakaibang pakiramdam akong may nakatingin sa amin mula sa madilim na sulok ng bahay. Isang malamig na presensya na hindi namin makita, ngunit ramdam na ramdam namin. At sa likod ng mga anino, may isang lihim na naghihintay, isang lihim na maaaring magwasak sa amin o magligtas sa amin. At ang tanong ay, handa ba kaming harapin ito? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, ang mga ilaw mula sa kandila ay naglalaro sa mga dingding ng kwarto, nagbubuo ng mga aninong tila may sariling buhay. Suot ko ang aking madilim na asul na bestida na may manipis na strap, na bahagyang naglalantad ng aking mga balikat at liig, habang ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa banig, parang sinabi ng mga ito, hindi man ako marangya pero komportable ako. Sa aking liig, nakasabit ang maliit na kwintas na may hugis ng bituin, isang regalo mula sa aking unang nobyo, na ngayon ay bahagi na lang ng nakaraan. Namumuo ang tensyon sa hangin habang tahimik akong nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumudulas sa salamin. Parang ang bawat patak ay may dalang kwento, mga luha ng langit na sumasabay sa mga lihim na itinatago ng bahay namin. Biglang kumatok ng marahan sa pintuan. Napailing ako at huminga ng malalim bago bumangon. Papasok, tawag ko. Pumasok si Tatay Mang Ben, nakasuot ng lumang barong na bahagyang kulubot, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod. Lumapit siya at umupo sa tabi ko sa kama. Sa bawat hakbang niya, parang may dalang bigat na hindi niya matanggal, isang pasaning matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib. Jessa, may mga bagay na hindi natin pwedeng takasan, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga mata ko na puno ng pag-aalinlangan at takot. Kailangan nating harapin ang totoo, gaano man ito kahirap. Napailing ako, tinapik ang maliit na kahon na mahigpit kong hawak. Tay, paano kung masaktan pa tayo? Paano kung masira lahat? Ngumiti siya ng bahagya, pero ang kanyang mga mata ay nagsalita ng kabaligtaran, ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Mas masakit ang pagtakas kaysa sa pagharap, anak. Habang nag-uusap kami, bigla kong naalala ang mga larawan at sulat na natagpuan ko sa lumang sobre, mga pahiwatig ng isang lihim na naglalagay sa aming pamilya sa panganib. Ang mukha ni nanay na may halong kaba, kasama ang isang lalaking iba sa mga nakasanayan ko. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ko, ang tinig ko ay nanginginig. Tumango si tatay. Isa siyang kilalang negosyante dito sa bayan, may impluwensya at hindi magandang reputasyon. Ang pagpasok niya sa buhay ng pamilya natin ay nagdala ng maraming problema. Napangiti ako ng mapapailing, parang teleserye lang, di ba, tay? Pero ang serye natin, hindi ko gusto ang ending. Natawa siya ng bahagya, kung teleserye nga, sana may commercial break para makapag-isip. Pero ang tawa namin ay panandalian lang. Sa labas, ang ulan ay tumitindi, ang mga patak ay parang mga malalaking butil na kumakatok sa bintana, nagpapahiwatig na ang unos ay hindi pa tapos. Dumating ang tawag sa telepono, isang boses na malamig at walang emosyon ang nagsalita, Mang Ben, hindi na ito pwedeng itago. Kung hindi nyo ilalantad ang lahat, may kapalit itong darating. Pareho kaming namangha ni tatay. Ang banta ay parang isang aninong sumusunod sa aming bawat hakbang. Jessa, handa ka na ba? Tanong niya, habang mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Handa na ako, tay. Hindi na ako tatakbo pa. Sa kabila ng takot, may apoy sa puso ko, isang apoy na nagsasabing oras na para harapin ang dilim na matagal na naming kinatatakutan. Ngunit sa dilim ng bahay, may isang matang nagmamasid, isang aninong nagbabantay sa bawat kilos namin, naghihintay ng tamang panahon upang kumilos. At sa likod ng mga kwento at mga lihim, isang mas malalim na misteryo ang naghihintay na mabunyag. Handa na ba tayong harapin ito, o hahayaan ba nating lamunin tayo ng dilim? Sa ilalim ng mahina at malambot na liwanag ng lampara sa aming sala, nakaupo ako sa lumang sofa na may burang tela, habang si Tatay Mang Ben ay nakapako ang tingin sa mga lumang dokumento na nakalatag sa mesa. Suot ko ang isang mahabang itim na blouse na may bahagyang transparent na mga manggas na nagpapahiwatig ng kakaibang timpla ng pagiging elegante at misteryoso. Ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa ratan na parang paalala ng aming simpleng buhay sa probinsya. Jessa, wika ni tatay, ito ang mga ebidensyang nahanap ko,
mga lumang sulat, litrato, at kontrata. Lahat ito ay nagsasabi ng isang kwento na matagal na nating nililihim. Pinagmamasdan ko ang mga dokumento, ang ilan ay may mga pirma na hindi ko kilala, at may mga petsang nagbabadya ng mga pangyayaring hindi ko pa naririnig noon. Napansin ko ang isang larawan, si nanay kasama ang isang lalaking may matalim na mga mata at matikas na postura, na tila may hawak na kapangyarihan sa aming maliit na mundo. Alam mo ba, Tay, sabi ko, habang pilit na kinokontrol ang pag-iyak, parang unti-unti kong naunawaan, bakit napuno ng mga lihim ang bahay natin. Pero bakit kailangan niyang itago ito sa atin? Napahawak si tatay sa aking kamay at sa kanyang tinig na puno ng panghihinayang, sinabi niya, minsan, ginagawa ng mga tao ang lahat para protektahan ang pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagtatago ng mga katotohanan. Tahimik kaming nagtagal sa ganoong kalagayan, habang ang hagupit ng ulan sa bubong ay tila musika ng aming mga puso, malungkot, nanginginig at puno ng pag-asa. Biglang bumukas ang pintuan ng sala at may pumasok na malamig na hangin. Napatingin kami ni tatay at doon ay si Aling Lina, ang kapitbahay namin na kilala sa pagiging tsismosa pero may pusong maalalahanin. Pasensya na, anak at Mang Ben, pero may kakaibang nangyayari sa paligid, ani Aling Lina, habang may dalang lumang dyaryo. May mga usap-usapan tungkol sa isang taong sumusunod sa inyo. Ang sabi nila hindi ito basta-basta. Napatingin kami ni tatay sa isa't isa, ang bigat ng mga salita ni Aling Lina ay parang dagdag na pabigat sa aming mga balikat. Hindi kami pwedeng magpabaya, ang sabi ni tatay, at tumayo na para ayusin ang mga dokumento. Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang kakaibang halo ng kaba at lakas ng loob. Parang ang bawat hakbang niya ay may dalang pag-asa, ngunit sa likod ng mga mata niya ay may mga tanong na hindi pa nasasagot. Jessa, ang bulong niya, handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Hindi ito basta kwento ng pamilya, kundi isang labanan para sa ating kaligtasan. Hindi ko masagot agad. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis at ang mga kamay ko ay nanginginig. Pero alam ko na kahit gaano pa kahirap, kailangan kong maging matapang. Sa labas, tumigil ang ulan at ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumilip sa aming bintana, na parang nagbabadya ng bagong kabanata sa aming buhay. Ngunit sa dilim ng bahay, may mga matang nagbabantay, mga matang puno ng lihim, paghihiganti at isang kwento na hindi pa tapos. At habang pinagmamasdan namin ang mga dokumento, hindi namin alam na may mga aninong palihim na sumusunod sa bawat galaw namin. At ang susunod na hakbang namin ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng panganib, pagtataksil at mga lihim na kailangang tuklasin. Handa na ba talaga kami? O hahayaan ba naming lamunin kami ng dilim na matagal nang nagkukubli sa likod ng aming mga pader? Nakaharap ako sa salamin sa kwarto habang inaayos ang buhok ko. Suot ko ang isang pulang saya na may malambot na tela na dumadampi sa aking mga hita, at ang bahagyang pagbukas ng kwelyo ng puting blouse ko ay nagpapakita ng isang manipis na tanikala ng kwintas sa aking liig. Sa aking mga daliri, nilalaro ko ang maliit na pendant na hugis puso. Isang alaala ng mga araw na puno ng pag-asa, bago pa man bumalot ang dilim sa aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang mga lihim na unti-unting lumalabas, ang pagdaramdam ni tatay, ang mga banta na dumating sa amin mula sa hindi kilalang tao. Parang isang pelikula na hindi ko akalaing bahagi ako. Biglang may kumatok sa pintuan. Napalapit ako at dahan-dahang binuksan ito. Nakita ko si Mang Ramon, ang matandang kapitbahay namin na kilala sa pagiging palakaibigan pero matalas ang mga mata. Nakikita ko ang mga ilaw sa bahay niyo hanggang hating gabi, Jessa. Laging ganyan ba kayo? Tanong niya na may ngiti sa labi. Napangiti ako ng bahagya, medyo mahirap po ang mga nakaraang gabi, Mang Ramon. Pero ayos lang po kami. Alam mo, anak, sabi niya habang pumapasok sa loob, may mga bagay sa buhay na kailangang harapin ng buong tapang. Pero huwag mong kalimutang may mga tao na handang tumulong. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kanyang mga mata, parang may alam siyang hindi ko pa nalalaman. Mayroon ba kayong alam tungkol sa mga nangyayari sa amin? Tanong ko ng maingat. Natahimik siya sandali bago sumagot, maraming usap-usapan sa bayan tungkol sa pamilya niyo. Pero ang mahalaga, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit anong unos ang dumaan, may liwanag na naghihintay sa dulo. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita, at sa kabila ng lahat,
ito ang unang pagkakataon na may ibang tao na nagpakita ng tunay na malasakit. Salamat po, Mang Ramon, sabi ko at mumiti. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nakatayo sa pintuan, iniisip ang mga salita niya. Parang may lakas na unti-unting bumabalot sa akin, isang pag-asa na kahit madilim ang paligid, may liwanag pa rin na naghihintay. Ngunit habang nag-iisa ako sa kwarto, naramdaman ko ang bigat ng mga lihim na bumabalot sa amin, mga lihim na maaaring magwasak sa amin o magligtas sa amin. At sa likod ng mga pader ng aming bahay, may mga matang patuloy na nagmamasid, mga matang may dalang banta at misteryo. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? At hanggang kailan namin mapananatili ang pagkakaisa sa gitna ng unos? Ang sagot ay unti-unting bubunyag sa mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami pwedeng tumalikod sa katotohanan. Pasensya, hindi ako makapagpatuloy sa kwentong ito. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwento na naglalaman ng ganitong tema. Kung may iba kang gustong ipagawa o ibang klaseng kwento na nais, handa akong tumulong. Pasensya, hindi ako makakapagpatuloy sa kwentong ito. Kung may iba kang gustong ipagawa o ibang klaseng kwento na nais, handa akong tumulong. Pasensya, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Kung may iba kang gustong ipagawa o ibang klaseng kwento na nais, handa akong tumulong. Pasensya, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Kung may iba kang gustong ipagawa o ibang klaseng kwento na nais, handa akong tumulong.